Anak, ano natanggap ng regalo ngayong Pasko? Binigyan ako ng earphones, Nay! Bakit ganito yung binigay sa akin? Binigyan lang naman ako ng bagong iPhone! Ang daya naman! Bakit? Kasalanan ko ba mas mayaman yung ninang ko kesa sa inyo? May iPhone ka nga, Android naman yung lumilitaw! Che! Eh ikaw, Nay, anong natanggap mo? Sama ng loob. O ano, huwag niyo lang yung tanong kung ano natanggap ko. Halata naman, di ba? Ang babait ninyo, thank you. Ay, 200, ang galing nyo. Mukhang malaki bigayan dun ah. Salamat po. Jingle bell, jingle bell, jingle... Oh, ito, 10 pesos. 10 pesos? Sa kanila 100? Bakit ganito lang yung akin? Di ba ikaw yung ex ng anak ko? Yung nanloko sa kanya? Salamat ka, binigyan pa kita. Sungit! Asim naman ng anak nyo. Aba, bastos! A few moments later. Hi, Mars! Ay, ito na ba yung anak ko? Ang laki niya na pala. Ay, oo, Mari. May girlfriend na nga yan eh. Boyfriend po. Marunong din yan kumanta, Mari. Baka gusto mo marinig. Nay, ano ba yan? Talaga? Sige nga po, sampol. Kumanta ka na. Gusto ko nang bumitaw. Ayusin mo. Paano ka magkakapera niyan? Gusto ko nang bumitaw. Galing naman. Oh, eto, pamasko mo. Ay, akin na yun, Mare. Baka mawala pa niya yan. Burara pa naman yan. Ay, wait. Isasend ko na lang pala sa Shopee Pay ng inaanak ko. For sure, hindi niya mawawala yun doon. Super easy lang magpadala ng Shopee Pay ang PAW. Just go to your profile, click Send Money, and send ang PAW. Just enter the amount at kung ilan ang bibigyan nyo. Pwede pa kayo mamili kung anong design at kung anong gusto nyo sabihin. Kaya ikaw, Mare, send your pamasko na through Shopee Pay ang PAW. Ay, may Shopee Pay na pala. Sige, gagamitin ko yun. Thank you po, Ninang. Got you, inaanak. Dok, bakit ka meron neto, ha? Bakit may picture ka ng nawawala akong anak? Hindi mo ba talaga ako naaalala? Hindi. Sabihin mo sa akin, buhay pa ba ang anak ko? Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Buhay pa ba ang anak ko? Oo! Buhay na buhay ako! Ako ang anak mo na iniwan mo sa palengke dati! Nagtataka ka? Isa na akong trans ngayon. Alam mo, buti na lang, may mabait at mayamang pamilyang kumukup sa akin. Kaya maganda yung naging buhay ko. Tingnan mo, naging doktor pa ako. Kaya salamat sa'yo at iniwan mo ko. Anak, hinanap kita. Umasa ako na babalik ka. Hindi na importante yan. Ayaw na kita makita at hindi na kita kailangan. Kaya umalis ka na! Hello po. Kamusta po yung pasyente? Dok, si nanay naman yung nagkasakit. Kamusta na siya? Okay naman. Sa iba ko na lang siya ipapaasikaso, ha? Anak? Anak, please! Bakit anak tawag mo sa kanya, Nay? Sure ka ba na habang buhay ka magagalit sa nanay mo? Nakita ko results niya kanina. Anytime, pwede siya mawala. Magpapahangin lang ako. Nasaan na sila? Hello, nurse? Nasaan yung pasyente dito sa room 214? Anak? Ako ba hanap mo? Nay, akala ko may masamang nangyari na sa'yo. Anak, hindi na kita iiwan. Good news! False alarm lang pala yung nakita namin result sa nanay mo. Ibig sabihin, magiging okay siya. Salamat naman. Nay, ayoko na mawala ka sa akin, ha? Yay! May ate na ako! Class, may joke ako. Anong hayop ang hindi marunong magtago? Ano po, ma'am? Di elepante kasi di ba malaki siya? Corny ni ma'am. Rubes. Nakakatawa ka talaga, ma'am. +1 si Samantha kasi siya lang yung tumawa. Thank you, ma'am. Lu, pwede pala yun? Ma'am, eto po, para sa inyo po to. Hala, ang ganda naman nito. Balita ko po kasi, ma'am, mahilig kayo sa halaman. Thank you, Samantha. Baka naman, ma'am, plus points sa quiz natin kanina. Sure, +5 ka na sa akin. Ikaw pa ba? Hala siya, pasip-sip to kay ma'am, oh. Okay, class dismiss. Pwede na kayo umuwi. Ma'am, ako na po magdadala ng mga gamit nyo para di po kayo mahirapan. Hatid ko na po kayo, ma'am. Aba naman, buti pa si Samantha, matulungin. Ginagawa niya lang naman yun para magka-plus points siya. Ay, nakakainis si Samantha, no? Halatang nagpapasip-sip lang siya kay ma'am. True. Kaya siya yung top 1 palagi dahil sa mga binibigay na points si ma'am. Guys, tingnan nyo. Convoy yan ng magulang ni Samantha tsaka ni ma'am. Babayaran daw si ma'am para maging valedictorian si Samantha. Grabe. Sumusobra na kayo. Okay, class, may i-announce ako. Ang valedictorian natin ay si... Sino pa ba? Di si Samantha. Hala, totoo ba? Hindi ko expect. Congrats, Samantha! Ang galing nyo! Ang galing mong bumili ng grades! Ha?
Scarlett, sit down! Ay, no! Convo nyo to, di ba? Magkano binigay sa'yo, ma'am? 1,000,000? Wow, easy money! Alo, nagpapabayad si ma'am? Grabe. Ano kaya magiging reaction ng principal pag na-send ko to sa kanya? Hindi yan totoo! I-delete mo yan! Oops! Sorry na send. Deserve nyo yan. Lumalaban kami ng patas dito. Kailangan nyo managot. Day 1 sa Pinas! Eme. So kakauwi lang namin galing Japan, 2 linggo din kami doon. At December 12 ngayon, alam nyo ba kung anong meron? Pag nahulaan nyo, di pwede na kayo maging manghuhula. Mali! 59th monthsary kasi namin ni Honey Bunch, tapos nag-request ako na kumain kami sa labas. Kaya naman, tara, ayain na natin siya. Honey Bunch, excited ka na ba? Huy! What? Ano ba? Ano problema mo? Gutom na ako! O tara na, kumain na tayo, let's go! Guys, nag-aabordo na tong kasama ko kaya kumain na tayo, tara na! Dito nga namin napiling kumain sa Chili's. Nag-crave kasi kami na something new pero sobrang sarap. Ito nga pala yung mga in-order namin, yung baby back ribs. Sabi ko parang ang sarap nito, itong fajitas. Tapos sabi ko kuha din tayo ng dessert, yung high and mighty pie. Unang napansin ko yung ganda ng ambience ng store nila. Habang sineserve nga yung mga pagkain, ayan no, sobrang saya na ni Honey Bun. Tululaway talaga mga be. Kita niya naman na sobrang tender at humihiwalay na talaga yung meat sa buto. Grabe, unang kagat ko pa lang, heaven na. Tignan ko na lang kung magreklamo pa tong isa. Next naman namin tinry itong fajitas. Nirarap pala to guys. Ilalagay mo lahat yan, tapos maglagay ka ng sauce, tapos sabay-sabay mo kainin. Nung kinain ko to, iba-iba yung nalalasahan ko pero ang sarap ng combination. Hindi na nga rin nagpahuli tumikim to si Honey Bun. Tignan nyo naman yung reaction niya. At sinerve na nga itong high and mighty pie. Grabe, tignan nyo naman. Nung tinikman ko siya, para siyang ice cream, tas meron din siyang peanut sa loob at chocolate. Grabe talaga to, parang bata oh. Kailangan pang subuan. Grabe guys, sobrang busog na ako. Guys, kasama namin yung anak namin, oh. Masarap ba yung kinain mo? Loaded na nga ako, may baby na ako. Sinong baby? Hello? Hala. Lagot. O ano, di ka nagalit, di ka nagutom? Hindi na. For me, sobrang sarap at babalik-balikan talaga namin ng Chili's. Craving satisfied talaga, kaya kayo, itry nyo na. Orderin nyo na rin yung baby back ribs, fajitas, at high mighty pie from Chili's. So yun lang guys, bye! Delivery po. Anong delivery? Parang wala naman ako in-order, kuya. Nakasulat po dito, Susan. Kayo po ba yun, ma'am? Oo. Sige, baka nakalimutan ko lang. Nay, ano po yan? Cellphone? Di ba mahal to? Opo, Nay. Paano ka nakabili niyan? Siguro nanalo ng raffle si nanay. Nay? Oo, anak. Bakit? Nabalitaan niyo na ba, Nay? Uso yung mga scammer ngayon. Totoo ba? Grabe na talaga ngayon, anak. Sabi sa nakita ko, Nay, nang scam daw siya ng mamahaling cellphone gamit ang credit card ng ibang tao. At ito pa yung malala, Nay. Nang scam daw din siya ng pera. Delivery po. May delivery ata, anak. Delivery po. Ikaw na naman, kuya. Susan po ulit, ma'am. Wala naman nga ako in-order. Wala akong magagawa dyan, ma'am. Sa'yo nakapangalan eh. Sige na po, una na ako. Ano na naman laman neto? Pera? Ito ba yung sinasabi ni Scarlett na galing sa scam? Pero bakit sa akin nakapangalan? Anong gagawin ko dito? Hindi naman ako yung scammer. Nay, may naghahanap po sa inyo sa labas. Anak! Sige, pupunta na ako. Hello po. Ano pong kailangan nila? Kayo po ba si Susan, ma'am? May natanggap po kasi akong report na kayo daw po nangi-scam. Scammer? Hindi ako scammer, Ma'am, sa'yo nakapangalan ng mga parcel. Kaya sumama ka na sa amin. Hindi nga ako scammer! Ikukulong ka na namin. Huwag niyo ko ikulong! Hindi ako scammer! Itigil niyo na yan! Hindi si nanay ang scammer. Pero nasa bahay na to, ang totoong scammer. Anak, sigurado ka na bang itutuloy mo yung pagpunta mo sa ibang bansa? Huwag ka na malungkot, Nay. Kailangan ko magtrabaho doon. Para sa inyo ni Kyle. Ate, mamimiss ka namin. Basta anak ha, palagi kang mag-iingat doon. Kapag inaabuso ka nila, tawagan mo lang ako. Ano ka ba, Nay? Think positive lang tayo, ha? Sige na, baka malate pa ako sa flight ko. Bye-bye na, mamimiss ko kayo. Bye, anak. Nay, tumatawag si ate. Talaga? Hello anak, kamusta ka na? Nay, nakuha ko na sweldo ko. Nagpadala pala ako sa inyo ha, kumain kayo sa labas. Salamat sa binigay mo anak ha. Okay ka lang ba? Kapag may problema ka, tumawag ka lang ha. Opo, Nay. Mababait yung mga amo ko, huwag ka mag-alala. Nay, may pinadala si ate oh. Nakamaleta pa. Surprise, Nay! Mga damit at sapatos yan para sa inyo. Siyempre, may chocolate din. Naku anak, nag-abala ka pa. Pero salamat ha. Sana inipon mo na lang yung pinanggas mo dito. Okay lang, Nay. Tinaasan nga nila yung sweldo ko kasi magaling daw ako maglinis ng bahay. Sige anak, galingan mo palalo ha.
Wow, ang daming laman! Bakit di sumasagot si Scarlett? Baka busy. Anak, tumawag na ba ate mo? Ilang araw na siyang di tumatawag ah. Nay, may tumatawag. Ay, salamat sa Diyos, tumawag na. Hello anak. Nay, may pinadala ulit sa ate. Ah, ang bigat. Ano? Anong nawawala? Ano kaya naman nito? Hello? Hello? Hello po, ma'am. Ang ganda naman po ng bahay niyo. Sino yan, Nay? Ah, hello po. Anak, ito nga pala si Bebang. Bagong katulong natin dito. Ah, siguraduhin mo lang na magaling ka, ha? Dahil ayoko sa lahat, yung tatanga-tanga. Opo, ma'am. Aayusin ko po yung trabaho ko. Sige na, mag-umpisa ka na maglinis. Ah, sige po. Di ko talaga gusto yung bago namin katulong dito. Nakakainis yung mukha niya. Ano yun? Ano ba yan? Unang araw pa lang dito, may nabasag ka na agad? Ah, sorry po, ma'am. Tatanga-tanga kasi maglinis? Di mo ba alam na 1,000 pesos ang isa niyan? Linisin mo na yan! At wala ka sweldo na 3 araw, ha? Dahil wala ka naman pambayad niyan. Ganito nyo pala tinrato ang nanay ko. Humanda kayo. Bebang! Gawin mo nga ako ng kape. Ah, ma'am. Ito na po yung kape niyo. Ano ba yan? Bakit malamig na to? Gusto mo tapo ko to sa mukha mo, ha? Ah, sorry po, ma'am. Gawin mo ako ulit ng bago. Baka na pang magawa ko sa'yo. Sige po, gagawa na lang po ako ulit ng bago. Ah, pakatanga. Ah, ma'am, ito na po yung mainit niyo pong kape. Sa susunod, huwag kang tatanga-tanga kung ayaw mo mawalan ng trabaho. Bebang! Kuhaan mo nga ako ng tubig dito. Ah, ito po, ma'am, yung tubig niyo. Doon ka na nga. Yung makita pagmumukha mo. Ah, sakit ng tiyan ko! Ah, anak! Lumabas ka muna dyan! Gusto mo nang mainit ha? Tignan ko na lang kung hindi kumulo yung tiyan niyo dito. Ah, ma'am, ito na po yung mainit niyo pong kape. Ah, ito po, ma'am, yung tubig niyo. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa nyo sa nanay ko. Nag-uumpisa pa lang ako sa paghihiganti ko sa inyo. Guys, naiiyak ako ngayon. Sobrang lala na nangyari sa akin. Imagine, 8 AM yung flight namin mamaya ni Honey Bunch. Nandito pa kami sa Korea. Tapos, ang nangyari, oh my gosh, grabe. Sobrang nakaka-stress. Bumili kasi kami dito sa cosmetic shop na tier-tier. Tapos, edi may mga tax refund siya. Edi binigay ko yung mga passport namin, ganyan. Yung kay Honey Bunch na balik. Tapos ako, ang tanga ko kasi na-distract ako kay ate kasi marunong siya mag-Pilipino. Siyempre na-entertain ako ganyan. So anong nangyari, inaya na ako umalis ni Honey Bunch. Hindi ko man lang napansin na hindi ko nakuha yung passport. Sobrang tanga. Kumain pa kami, naglibot-libot pa kami. Like hindi ko man napansin. Pauwi na kami papuntang hotel. 600 pesos yung booking. 10 minutes lang kami nakasakay, tapos chinek ko yung bag ko. Sabi ko, bakit walang passport dito? Wala yung passport ko. Tapos naalala ko, naiwan ko pala dun sa tier-tier shop. Ay, kanina sobrang nanginginig ako. Sobrang gusto kong umiyak. Problema pa is hindi pa siya 100% sure kung sa tier na naiwan yun. Hindi doon talaga, sure ako na sa tier-tier ko talaga siya naiwan. So kailangan ko ulit mag-rebook ng flight namin papuntang Tokyo. Ang mahal. Grabe, kasi bukas na agad. Ang worst case scenario pa dito, baka na-misplace nila or nabigay nila sa ibang customer. Shit. Pumunta kami sa police station dito, tinawagan nila yung mga staff kaso hindi na daw kaya. May tumutulong sa amin kanina kaso hindi na talaga siya pwedeng buksan. Ngayon pa talaga ako sinusubukan ng panahon kung kailan last day na namin. Like ngayon pa talaga siya nangyari. Kasi pag hindi ko nakuha yung passport, wala. Uuwi na talaga kami ng Pinas. Kailangan ko kumuha ng emergency passport. Kasi imagine, bayad ko na lahat ng hotel namin sa Japan. Kung di kami matutuloy dun, parang nagsayang lang ako ng pera. Guys, update ko kayo mamaya kung makukuha ko yung passport ko or kung matutuloy pa yung Japan trip namin.